kayo daw ay may 49 offshore accounts sa Cayman Islands. Sabi ni Congressman Rodante Marcoleta, ano po yung status dito? Mamalo, actually 51 po yun. Sapagkat Dagdag. 49 yung unang sinabi, pagkatapos yung pangalawang press conference ay may dagdag na dalawa na Oh, actually po tayo nakapagpatunay na yung mga accounts na yan ay fake, spurious at hindi po totoo. Alam niyo po, yung mismo mga bangko sa Korea, 6 na bangko po yun yung nagsabi na ito ay mga peking accounts. Yung po namang mga local banks dito sa ating bansa, 6 na bangko rin po yun, nagsabi lahat walang ganong klaseng account at the same time walang ganong klaseng transaksyon at walang ganong klaseng pangalan po sa pangalan ko. At inaakusahan din po ako, Ma'am Malu, na may mga ilang properties abroad katulad sa Amerika, katulad po sa katulad sa Amerika, sa Singapore at iba pang bansa. Ako po kasi, Ma'am Malu, ay hindi pa nakakarating sa Amerika. Wala po akong visa doon. Dadalawa lang po ang visa ko sa aking buhay. And therefore, doon sa mga inaakusa ko po sa akin na mga accounts sa iba't ibang parte ng mundo na kakailanganin ng visa, mukha pong napaka-imposible. Sapagkat base sa pag-research po natin, para makapag-open ng account, kinakailangan personally present ka. At the same time ay kinakailangan may visa ka para makapunta ka po doon. So paano po ako magkakaroon ng account sa Amerika o kaya po property sa Amerika sa lugar na hindi ko pa napupuntahan? Wala naman po okay. kasi akong American dream. So again, nakakalungkot pero tinanggap ko na lang po yan na parte ng isang nasa pamahalaan. At sabi ko nga po, Mamalu, wala akong intention mag-file ng kahit na anong kaso sapagkat ipagpapadyos ko na lang po yan at double effort na lang po ako sa pagtatrabaho sapagkat dyan na lang po babawi para magtiwala pang tuloy-tuloy ang sambayanan. Okay. Pero dalawa yata yung inyong mga nag-aakusa no, sa Congress. Ang dati ring congressman na si Erice, meron din daw siyang Bahamas Files. Ano ho ba to? Bakit ho ba kayo pinupuntiryan ni Mr. Marcoleta at ni Mr. Erice? Parehas po yung content nung pong mga laman ng mga bank accounts at saka account number ng mga peke. At the same time, yung po sa isa may dinagdag lang yung una, yung sa isang kongresista, wala po siyang local accounts, lahat foreign. Talaga pong intentional na tinanggal yung local accounts kasi napakahirap nga namang mag-verify ng foreign accounts eh. Yung sa law, dito po sa pangalawa, doon sa dating kongresista, meron na pong local accounts. Ayan, diyan po ako talagang natuwa kaagad, Ma'am Malu, sapagkat at least may pagkakataon ako ma-verify kaagad. At yun na nga po, Okay. na-verify natin na sinabi mga peke yung accounts na yan. Okay. Nag-issue po kaagad ako ng absolute waiver nitong lahat ng mga accounts na minimension kung akin talaga yan at ako po ay lumiham sa Anti-Money Laundering Council kasama na rin sa National Bureau of Investigation upang maimbestigahan ako, maimbestigahan akin ba talagang accounts yan, ano ang circumstances sa pagbubukas ng accounts na yan, ano ang history ng mga accounts na yan. At Okay. ako po yung nag-issue rin ng pinanumpaan na salaysay upang kahit paano mademanda ako ng perjury kung ako po yung Hmm. nagsisinungaling. Ngayon, pwede ho natin kasing i-concede na matalino kayo, matalino tong dalawang nag-aakusa sa inyo, pero parang yung allegations ay napakalaki. Pero meron kayong, sinabi nyo nga, pinawave ninyo yung bank secrecy on your accounts at naklaro kayo ng NBI, AMLC. Pero ano ho ba yung nasa likod nitong akusahan na to? Na parang meron ho bang na-discover kayo? Who's behind it? Why are they needling you? Ano ho yung dahilan? Alam niyo po, Mamalu, yes po, may mga nadiskubre tayo at meron man pong akong naisa publiko nung nakaraan. Pero alam niyo po, sa kasalukuyan, kung sino man po yung mga nasa likod, hindi ko na lang po talaga papansinin, Mamalu. Sapagkat ang paniniwala ko po, nung una akala ko talagang directed sa aking pagkatao, sa aking puri, karangalan, pangalan, at yung pagbabato ng putik. Subalit sa bandang huli, nung mapag-nilay-nilay ko yung lahat ng mga bagay na nangyari, lumalabas, Mamalu, against the integrity ng Commission on Elections po yan eh. Kasi nung unang akusasyon, isang opisyal ng COMELEC, wala pong Correct. binigay na pangalan. Kaya po ako'y kaagad na lumantad at sila nagsabi, ako po yon sapagkat yung binabasang mga accounts, yung listahan na meron po akong kopya noon. Nabigyan din Okay. po ako ng kopya and therefore, kung hindi po agad ako nagsalita, Ma'am Malu, di isipin niyo po, buong COMELEC ang paghihinalaan. Kasi kahit sino opisyal namin paghihinalaan, hindi ko papayagan ng gano'n sapagkat alam niyo po, baliwala ang aking pangalan, baliwala po ako dito. Pero yung COMELEC, kinakailangan intact ang integridad niya, lalo pa at papalapit na ang 2025 national and local elections. Ang allegation ho parang kung sinuri ninyo yung datos, parang lahat ba nung datos mali? Pero sabi nila, meron yatang ilang tama tulad ng home address ninyo.
Ay, opo, eksakto po yung home address. Pero doon po sa nilantad na na address po, may nakalagay po, after na Makati City, may comma. At may Hmm, nakalagay po KY. Alam niyo po ang KY, Kentucky, USA po yun eh. Yung po okay. ang pinaka-code ng state ng KY, Kentucky. Ibig sabihin, parang pinalabas na yung address ko ay nasa Kentucky para lang madepositohan ng pera. Para Hmm, lang palabasin na ako inaandun sa Amerika. So, alam niyo po, nakakalungkot dahil again, after na Makati City, wala na po dapat na KY. Pero hmm, yun po hindi pa masagot hanggang ngayon. Bakit ako nilagyan ng KY? At binigyan pa rin po ako ng Social Security Number ng Amerika. Alam niyo po, ang meron lang Social Security Number ay isang American citizen o kaya naman permanent resident ng Amerika. So again, wala po akong visa doon at hindi pa ako nakakapunta sa kahit na anong teritoryo ng Amerika. At kapag ka naman nagsasabi ka ng totoo, wala naman sigurong kasamaan ang pwede pong manaig sa iyo. Siguro nga po dahil sa ako ang pinuno ng komisyon, ako ang tumatay yung tatay dito and therefore kapag ka naman binato mo ang tatay at ang tatay ay nasaktan, o di damay ang buong tahanan. Siguro po ganun ang perception po nila. Kaya lang, sana man lang na-research mo lang nila ang aking pagkatao. Eh alam niyo po, Mamalu, masaya na po akong nasa bahay lang kapag kami walang araw na walang pasok upang manood lang ng Netflix. Ibig sabihin yun na po kaligayahan ko ni hindi po ako gala na tao dahil hindi ko po kahit nung maliit pa kami dahil mahirap lang naman kami, hindi ko po naranasan yung pakalat-kalat pagalagala, lalo pa yung pupunta sa abroad. okay. Pero sabi nila, kayo'y batikang election commissioner, ano, at election lawyer. So, you would not have done things like this kung talagang meron mang konting katotohanan dun sa allegation, di ba? Parang you would have known. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct, etc. Tapos pati lifestyle check. So, parang, what happened? Why are they targeting you? Bakit parang tipong medyo crazy big allegations? Siguro po pagka na-trace natin, mamalu yung mga kung sino talaga yung nasa likod, magkakaroon ng konklusyon kahit mga ordinaryong mamamayan kung bakit ako ang pinuntirya. May mga naging bagay kasi ng mga pangyayari na nangyari bago yung kami nagkaroon ng procurement at mukhang doon matetrace ang lahat. Yun Okay. po, hindi ko talaga masasagot, mamalu, kung bakit ako ang pinuntirya hanggang ngayon. Ang gusto ko lang po sabihin sa mga kababayan natin, ako naman po ay maganda ang aking kinikita rin. Ako'y nagpa-practice, di hamak naman po. Kumpara dito sa pamahalat, hindi po ako pumasok dito para magnakaw o gumamit ng pondo ng sampay. Yan po ang hindi ko gagawin. 35 years po ang tatay ko at nanay ko. Ang tatay ko sundalo, nanay ko teacher. Mamalu sa paglilingkod sa pamahalat, kahit isang kaso wala pong na-file sa kanila, wala Okay. pong history, kasaysayan, sisirain ko ba naman ang pangalan nila? Di sana mag-practice na lang ako at wag na lang ako pumasok sa pamahalaan. Samantalang pulos trabaho dito at kakaiba kumpara sa pribadong sektor.